Minsan, tinatanong natin sa ating sarili bakit yung iba parang ang lakas-lakas nila kay Lord. Lagi na lang pabor sa kanila ang buhay. Sa Biblia mga kapatid, ang pabor o favor ay laging illustrated sa buhay ng mga nagsisik sa Diyos at lumalakad sa kanyang katotohanan. Ganyan inilalarawan ng Bible yung mga nabibigyan ng pabor. Though wala namang pinoprovide na definitive list ng Biblia tungkol sa signs na pinapaboran ng isang tao ni Lord, bagkus ang Biblia ay nag-offer ng principles kung paano tayo mabubuhay ng may favor ng Panginoon. Anim na principles na makakatulong sa atin kung paano ba tayo mabubuhay ng may pabor mula sa Panginoon. Number 1, seek righteousness. Sa Proverbs 12 verse 2, a good man obtains favor from the Lord, but a man of wicked intentions he will condemn. So ayon dito, ang favor from the Lord ay ma-obtain ng good man. So living a righteous life that is pleasing to God positions us for His favor. Number 2, walk with integrity. Sa Psalm 84 verse 11 mababasa natin, for the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from those who walk uprightly. Ang pagiging matuwid at may integridad ay nag-a-attract ng God's favor. Ano nga ulit yung integridad na lagi nating binabanggit sa ating daily word? Ang integridad ay ang paggawa ng tama kahit walang nakakakita. Number 3, find favor through wisdom. Proverbs 8 verse 35, for whoever finds me finds life and obtains favor from the Lord. Ang pagdalangin mo ng karunungan sa Panginoon brings favor. Number 4, obedience. Kapag sumusunod raw tayo sa katotohanan at utos ng Panginoon, sumusunod dito ang favor ni Lord. Sa Deuteronomy 28 verse 1 to 2, God promises blessings to those who obey His commands. Now, it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandments, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. And all these blessings shall come upon you and overtake you, because you obey the voice of the Lord your God. Number 5, prayer and humility. Sa James 4 verse 6 nakasaad, but He gives more grace. Therefore He says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Kapag tayo raw ay may kababaang loob at prayerful heart, ito ay nag-iimbita ng God's favor. Number 6, faith. Pinapaalala sa atin sa Hebrews 11 verse 6, but without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Ang pananampalataya at tiwala sa Panginoon ay central to receiving God's favor. Ang favor mula sa Panginoon ay hindi nangangahulugan ng approval o pagpayag ng Panginoon sa ating mga actions. Ngunit, lagi nating tandaan na binibigay ng Panginoon ang favor kapag ang ating inilalapit ay aligned sa Kanyang will at ultimately tayo ay nabubuhay sa paraang ino-honor natin ng Diyos. Ang favor na ito ay about experiencing His love, grace, and mercy sa ating buhay. Magtiwala tayo sa Kanyang mga pangako at patuloy nating palakasin ang ating relasyon sa Panginoon. Tara kapatid, manalangin tayo. Maaari kang yumukod o ipikit ang iyong mata at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoong dakila at makapangyarihan, salamat sa iyong pagpapala at walang katapusang pagmamahal sa amin. Kami ay lumalapit sa iyo puno ng pasasalamat at pag-asa. Buong kababaang loob kaming humihingi ng iyong favor, O Lord, in every area of our lives, sa aming trabaho at kabuhayan, sa aming mga relasyon, sa aming personal growth. Naway ang iyong blessing be bestowed upon us, our families, at sa lahat ng malalapit sa amin. Gabayan at protektahan mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at pagkukulang.
Naway palibutan at protektahan kami ng iyong mga anghel upang hindi kami magapi ng kalaban. Naway ang iyong favor ay igawad mo sa amin ngayon at sa araw-araw sa pamamagitan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Itinataas namin ang lahat sa iyo. Amen.